Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 15, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung naging series natin ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is Anatomy of Sin and Temptation. So, anatomy. So, ito yung parang hinihimay. For example lang natin yung isda. Diba pag kumakain tayo ng isda, hinihimay natin ito mabuti dahil tayo ay may posibilidad na matinik. Dahil nga sa pag-alis natin ng tinik, and yung paghimay natin ng mabuti is nalalaman natin na hindi tayo masasaktan, na hindi tayo mapapahamak, and maganda yung kakalabasan ng pagkain natin. So, ganyan yung anatomy. Anatomy is yung paghihimay-himay. Paghimayin natin ng kasalanan, himayin natin yung temptation, para malaman natin yung tama sa mali. Malaman natin yung ano nga ba yung gagawin natin para di magawa yung pagkakamali na yun. And pag nagawa yung pagkakamali na yun, ano yung mga kaparusahan na pwedeng mangyari sa atin. Kaya huwag tayo gumawa ng kasalanan at gumawa tayo ng tama. So, yung series na talakay natin yung araw is Armor of God. So, di ba sabi nga sa Bible verse na Proverbs chapter 50 verse 5 is every word of God is pure. Is the shield to those who trust in Him. So, every word of God. So, kumbaga yung naging salita ng Diyos. Ang Diyos, ang salita ng Diyos ay yung naging armor natin sa buhay natin. So, pag meron tayong salita ng Diyos at meron tayong pangaral sa sarili natin, is malalayo tayo doon sa mga maling gawain. Sa mga hudyok na mga devil. Dahil alam natin ito yung word of God, ito yung gagawin ko, ito yung tama, ito yung sinabi sa salita ng Diyos. Dito nakasaad ko anong gagawin ko. Pero pag mali or taliwas doon, is mali yun. Huwag natin gagawin yun. So, yung Bible verse na talakay natin yung araw is Ephesians chapter 6 verse 16. Sabi dito, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of that evil one. So, sa Tagalog, lagi niyong gawing palangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. So, yung pananampalataya natin is nga pag nagbabasa tayo ng Word of God, inaaral natin, naniniwala tayo sa Diyos, is part yun ng pananampalataya. Pag meron tayong pananampalataya sa Diyos, meron tayong guidance niya na ipagkakaloob sa atin. So, para lumaki yung ating talakayan, tayo lumako sa una nating katuruan. Sa una nating katuruan, Christian are both offensive and defensive. So, ang Christian is both offensive and offensive. Offensive dahil na tatalo natin mga devil, dahil meron tayong salita ng Diyos, pinapangaral natin doon sa iba, natutunan natin. And defensive dahil tayo ay may proteksyon ng Diyos. Dahil nga sa pananampalataya, meron tayong shield of faith, is di tayo nagagapi ng mga demonyo gamit yung shield ng Diyos. Number 2, Satan's flaming arrow include deception. So, ang kaaway o si Satan is nag-flaming ng arrow sa atin yan, pero dahil nga may shield tayo, hindi tayo tinatablan or meron tayong pang-protection sa rin natin. And sa last, the shield of faith is complete trusting God. So, pag meron tayong pagtitiwala sa Diyos, meron tayong pangaral sa rin natin ng salita niya, is meron tayong shield at magagana sa buhay natin yun. So, yun pa para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.